So, si Senator Sonny Trillanes nagsasuggest na magkaroon ng Senate investigation, Senate hearing on fake news and trolls. Masaya yan. Senator Trillanes, o kung sino mang LP staff na nanonood dyan, mangyari pong imbitahin nyo ako. Magte-testify po ako doon. Promise. Ipapangako ko po na hindi ako magko-commit ng contempt. Pero sisiguraduhin ko po na mga 2mm na lang contempt na. Kakahiyaan tayo ron. Kasi natatawa ako dyan sa Senate hearing na yan. Ano gusto nila? Ipagbawal nila yung fake news? So paano gagawin nilang definition ng fake news? Paano magiging satire ang fake news? Ang point dito, kasi ganito, ang sistema ng batas natin dito sa Pilipinas ay patterned heavily sa United States. Sa pagkakaalam ko, yung ideya ng prior restraint sa freedom of speech ay enshrined, ay established din sa Pilipinas. Ganito po kasi yan. Pag sinasabi po ng sa United States law, ang prior restraint po ay heavily frowned upon ng mga korte. Ang ibig sabihin po ng prior restraint ay yung pipigilan ka magsalita. Yan, pipigilan ka mag-express ng mga view mo o ng sentimiento mo o anuman. Ngayon po, ang pananaw sa batas ay ipipinalize ka lang o pagbabawalan ka lang o kukulong ka lang pag nagawa mo na yung kung ano man yung illegal na utterance, illegal na expression. Pero in general, walang karapatan ng gobyerno na pigilan ka magsalita. So walang karapatan ng Office of the Vice President ay ban tayo sa sarili niyang Facebook page. Putang ina niya. Alright. So, ang ibig sabihin ko dito, kung sakali man na for one reason or another ay makapagpasa sa Senado ng anti-troll, anti-fake news na batas, dalawa magiging major roadblock niyan. Una, papasabayan sa House of Representatives. Hindi. Pangalawa, papasabayan sa Supreme Court. Kasi sigurado ako may kukondena niyan, may kukontra niyan, may magpapa-judicial review niyan. Kasi po, kung ile-legislate natin kung ano ang fake at hindi fake, napakagulo niyan. So ano ang pinagkaiba ng fake news sa fiction? Ano pinagkaiba ng fake news sa satire at parody? Ang bobo mo, Trillanes, promise. Pero sige, imbitahin niyo ako, promise. Lilitaw ako. Pag alas 3 yung hearing, alas 7 pa lang ng umaga, ando na ako. Kung gusto niyo akong isa lang agad, ako na unahin niyo. Masaya to, promise. Magkakahiyaan tayo, Trillanes. Diyos ko. Tatandaan ko yung pinahiya ka nung isang pulis na taga Davao. Yung sinabi na, ngayon ko lang po nalaman na test of credibility pala ang relo. Ako pa. Cute. Trillanes, invite mo ako. Promise na excite talaga ako, sobra. Paano naman daw yung kay Kiko TP? Ididemanda naman daw ang FB at social media. O ano ang demanda? Aber, ano ang ididemanda? Ayun ako, Senator Cuneta, umayos ka. Tapatan lang tayo, kaya ka lang naupo dyan dahil pinakasalan mo si Sharon Cuneta. Kung di mo pinakasalan si Sharon Cuneta, walang name recall, hindi ka makakapasok sa Senado. Kaya huwag ka magmagaling dyan, hindi ka makagalingan na abogado. Okay, next question. Ramon Aquino Lacson, hindi ba violation ng freedom of expression ang balak ng LP low-tard senators na pananagutin ng mga Facebook bloggers na against sa kanila? Violation. Kaya nga masaya eh. Next question. O sabi ni David Casabuena, ginamit niya si Sharon para manalo. Alam naman natin lahat yon, na ang totoong haligi ng tahanan si Sharon, hindi si Kiko. In fairness kay Sharon,
She was really good. She's really good at what she does. Magaling na artista si Sharon Cuneta. Medyo fan ako ng ibang mga kanta niya. Pero, Kiko, magaling na, no. Mentol, sabi ni next question. Mag-scroll up lang ako. Ito, tanong ni Balong Kitong. Cory leaks, is that true? Hindi naman leak yun eh. Declassified CIA document yun. Ang sinabi doon, nung nagkukudeta nung late 80s, nung bagong upo pa si Cory, yung tipong mababaliktad na siya ng militar, nag-request mismo si Cory Aquino ng mag-flyby yung mga eroplano ng isang United States carrier ship sa ibabaw ng Malacanang para takutin yung mga sundalo. Ang catch dito, ang official na kwento ng palasyo or ng United States ay galing pa sa Clark Air Base yung mga ship na yon. Pero in reality, galing yung sa aircraft carrier off the coast of the Philippines. Malapit lang. So parang Cory herself allowed foreign troops to fire on Filipino troops. Ganda, di ba? Demokrasya. Sabi ni Dexter, mali. Sabi ni Benj Requiero, TP, magsusulat ka ba about CIA declassified files? Iniisip ko pa kung magsusulat ako kasi sobrang tagal na na-declassify niyan eh. Lumang tugtog. Alam ko na yan, dati pa eh, nabasa ko na. Kaya lang, sabi ko parang hindi ko na isulat kasi ayun na rin eh. Sabi ni JR Linaw, TP, because yung expression mo ng I cannot. Lol, gusto ko makinig. Ayun, I cannot. Next. Meron po ako, sabi ni Enrique Esteves, mayroon po ako nababasa na news na natagpuan na raw SD card ng isang PCOS na hindi nagamit. Any updates about this? Actually po, hindi natagpuan. Marami pong mga backup na vote counting machines, BCMs. Tapos, ang nangyari po, yung mga backup na yun, tinesting ko may laman. Tapos yung chinek, may laman nga, kaya lang encrypted. Ang catch po dito, yung mga SD cards ng vote counting machines, dapat walang laman yun. So may laman na. Ang problema, hindi nga maintindihan kung ano yung laman kasi encrypted pa. So ide-decrypt pa. Ewan ko kung ano gagawin nila, pero very interesting kasi dapat walang laman yun eh. So nagkakadayaan nga. Dito mangga, patatas to. Pero bang mangga nilagyan ng kanin? Ako yung mga baliw. Sabi ni Jojo Choi, TP, anong ginagawa mo sa Moscow? Mga kaibigan, wala po ako sa Moscow. Plano pa lang yon sa Marso kasi state visit ni Duterte. Ano yung kinakain ko? Ayan. Tada, kanin. Kanin yan. Ito, patatas. Ayun. Chicken curry. Mura lang. Lahat ng kain ko na to 200 pesos. Sa Singapore, mura na yung ganon. Next question. TP, may alam ka po ba kung bakit mga page ng supporters ng VP meron lang mga 5 to 10 likes? Ewan ko. Baka walang supporter si VP. Walang supporter. Next question. Opulent, 200 yung pagkain. Opulent na yun. Umayos na kayo. TP, ano masasabi mo sa isang US journalist report on Duterte's army of online trolls?
Dali lang naman yan. Yung report na yun, iisa lang. Nakakita lang sila ng isa na nabayaran daw. Isa. O dahil doon, lahat troll na. Parang mali yata ang logic. Dapat, kung mag-expose lang sila, maglabas sila ng call center. Kamukha nung kay Mar. Oh, nakita nyo yung, nakita nyo yung post ko nung March. Rojas Online Army. No, mga ate. Meron silang training center sa Araneta Center. Si Mar mismo, ang pangalan pa kay Mar Online Warriors. Tapos yung Mar, ang ibig sabihin, mamamayan ang alyansang reforma. Pinilit lang. Kung gusto nyo magsulat ng matinong article about Duterte having an army of online trolls, magpakita kayo ng isang damakmak talaga ng online trolls. Hindi yung magpapakita lang kayo ng isa. Malay namin kung totoo yung isa na yun. O, yung akin, pinakita ko, isang klase sila nagtitraining. Chismis. Sabi ni Eliezer Carpio, TP, kamusta na si Matabato? TP, kamusta na si Matabato? Sabi, ewan ko, hindi ko siya textmate. Tanungin niyo siya. Manang Matabato, where na you? Next. TP, describe LP in a short sentence. Bullshit, period. Yung EJK. Kumusta naman yung picture ng EJK sa Australia? Dali lang may pogi. Okay na, wala ng pogi. Moving on. Yung mga picture ng EJK sa Australia, ganito kasi yan. Sa akin, wala na akong pakialam kung ano gawin nila sa EJK na yan. Basta hindi nila pakialaman ng Pilipinas. Bahala sila magbulahan dyan. Bakit pakialam ko sa sinasabi nila? Hindi naman nila bansa ito. Diba? Ngayon nyo lang sila. Sabi ni Jen Simon, sinong bet mo sa Miss Universe? Wala po. Hindi ako nanonood nun eh. Hindi ako mahilig sa beauty pageant. Kasi po pag nanood ako doon, ang papangit nilang lahat, mas maganda ako sa kanila. Kaya parang they do not deserve my attention. Mga ganun. Mamaya po nga pala, alas 6 ng hapon, Kantok po with Sas Rogando Sasot and Thinking Pinoy. Ang guest po namin ay si Professor Antonio Contreras. Tapos po, afternoon, alas 8 ng gabi, Comedy Kampong sa Molly Malone's Irish Pub sa Circular Road po sa Boat Quay dito sa Singapore. Pupunta po ako doon. Ano nga ba yan? Dahil nga po pala, dikit na dikit masyado yung oras, nag-decide ako na doon na lang po ako mag-cantok sa mismong Irish, doon sa Molly Malone's. So, nandun na po ako ng 6 p.m. Mga 5:45 nandun na ako. Sabi ni Victoria Cejudo, ang lakas makabasag eh. Maganda kaya sila lahat, pipi. Hindi ko masasabing pangit sila. Napakaganda ng mga taga Miss Universe. Totoo, napakaganda nila. Nagkataon lang na mas maganda ako. Sabi ni Yo Epifanio San Jose, ano masasabi mo sa bagong press release ng State Department na unverified reports pala ang alleged involvement ng unverified reports? Ay, interesting yan. Ay, hahanapin ko yan. Ay, maganda yan. I-check ko muna, saka ako magko-comment. Ayoko kasing mag-comment sa mga bagay na hindi ko pa nababasa. TP,
Naka-roaming SIM ka ba? Hindi po, local SIM. Kasi dito, tuwing pupunta po ako sa kahit anong bansa, ang una kong ginagawa, naghahanap ako ng SIM card. Agad, data SIM, tas tambak na data. Kasi po, pag may ganun ka, hindi ka na maliligaw. Kasi Google Maps, yun yung style ko. Tsaka lakas makamura kasi magagamit mo yun sa public transport. Tuturuan ka kung saan ka sasakay, anong oras darating yung sasakyan mo, ganyan. So, nakakatipid ako. Sabi ni Tin Endino, TP, ilang taon pa ba mamamalagi si Trillanes bilang senador? 2 taon. 2 kalahating taon pa po. Hanggang June 2019. Tapos tapos na political career niya. Ang sarap nung chicken curry, oh. Next question. TP, ano na nangyari sa Lenny Leaks na wala na ang issue? Well, nawala yung issue ng Lenny Leaks kasi ayaw pag-usapan ng media. Actually, buhay pa yung Lenny Leaks. Patay lang sa mainstream kasi ayaw nilang pag-usapan si Lenny. O, nasagot na ba nila kung sino si Pete Silva? Alam nyo na yung agenda ng mainstream. Kaya huwag na tayong maglokohan dito. Basta ang mahalaga, alam natin yung nangyari. Nandaya na nga sa eleksyon, tatarantado pa ng taong bayan. Tarantado talaga yung BP na yun, Ethel Vera, sabi, TP, describe Trillanes in one sentence. One word na lang, idiot. Sabi ni Billy Escuplo, TP, anong update sa mga kaso ni De Lima? Actually po, meron siyang disbarment. Pero yung totoong mga mabibigat na kaso, inihintay pa po ang dokumento mula sa AMLAC. Ayaw po magbigay ng pera yung AMLAC. Ayaw magbigay ng detalye. Kaya, ewan ko kung ano pa plano nila. Nasa kiladigong na yun kung ano balak nilang gawin. Sabi ni Jennifer Nakalinaw, TP, anong masasabi mo sa sinabi ni Recto na parang aso ang presidenteng kahol ng kahol pero hindi nangangagat? Ay, madali lang yan. Senator Recto, kung nalulungkot ka, kung nababahala ka na hindi nangangagat si Digong, ganito na lang. Labas ka ng Senate building, ako kakagat sa'yo. Gusto mo pala kinakagat no? Saan mo gusto sa tenga? Ganon gusto mo. Mas marunong ka pa sa presidente, baliw. Hindi daw nangangagat. Tapos sabay iyak ng EJK. Sa palagi mo, hindi na... Gulo-gulo. Sige, ganito, Senator, Recto. Pag nadidepress ka at di siya nangangagat, labas ka ng Senado, o kakagat, gusto mo sa tenga. Ganon. Ganon. Partida, gusto mo, magadala pa ako ng matandang lola. Yung patatanggalin ko yung pustiso, tapos kakagatin ka. Pwede yun. Hahanap ako. Ano pa? Sabi ni Roy Abajo, TP, share mo naman kung anong foundation ang ginagamit mo. Wala po akong foundation. Natural yan. Mga ate, hindi ako pwede mag-foundation. Sa sobrang tindi ko magpawis, di nag-crack-crack yun. Ayan o. Wala. Wala. Moving on. TP. Ano ba yan? Bigyan niyo ako ng tanong, huwag niyo akong bigyan ng suggestion. Oo.
So ulitin ko lang po kay Senator Recto. Kung feeling mo si Duterte hindi na puro bunganga at hindi nangangagat at gusto mong makagat, mag-email lang po kayo sa tp@thinkingpinoy.net. Ibigay nyo lang po ang date at time. At magdadala po ako doon ng 80-year-old na lola na walang pustiso. Ipapakagat ko po kayo hanggang magsawa kayo. Gusto nyo po sa tenga, sa lieg. Hahanap po ako ng hindi choosy. Ganyan. Ganon. Next. Yung gold issue, sabi ni Reggie, katanong tungkol sa issue ng yung gold shipments. Peki po yun. Hindi totoo yun. Ginamit lang yun para pampagulo ng usapan.